Karamihan sa mga sekta at relihiyon ay naniniwala lang sa sola scriptura o Bible alone bilang nag-iisang source ng pananampalataya. Kaya maririnig natin sila palagi na paulit-ulit na nagsasabi na nasa Bible ba yan, nakasulat ba sa Biblia iyan. Hindi sila naniniwala sa mga salita at mga gawa ni Jesus na hindi nakikita sa Biblia. Kung babasahin lang sana nila at huwag laktawan ang nakasulat sa mabuting balita ni San Juan na nagsasabi at marami pang ginawa sa Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na meron tayong dalawang deposits or sources of faith. Ang banal na tradisyon at ang banal na kasulatan. Sa buong public ministry ni Jesus, napakarami niyang mga turo at ginawang mabubuti. Kasama na ang mga milagro. Hindi lahat nakasulat sa Biblia. Ang concern ng mga sinaunang mga alagad noon ay sa buhay ang mga iyon sa kani-kanilang buhay at komunidad. Ito yung banal na tradisyon, ang mga salita at mga gawa ni Jesus na ipinasa sa kanila hindi sa sulat, kundi sa salita ng mga naunang henerasyon sa kanila. Later on na lang nila na-realize na kinailangan nilang i-safeguard ang purity at orthodoxy ng mga turo at mga doktrina ng Panginoon. Kaya inumpisahan nilang isulat ang mga ito. Ang mga sulat na ito ay yung tinatawag natin ngayon na banal na kasulatan, Biblia. Ang pinakaunang libro sa Bagong Tipan ay ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica na isinulat noong 50 AD. Ang pinakaunang gospel na naisulat ay ang gospel ni San Marcos na isinulat noong 70 AD. Malinaw na ang banal na tradisyon ay nauna kaysa sa banal na kasulatan o Biblia. Sa madaling sabi, ang banal na tradisyon ang source ng Biblia, pero hindi lahat ay naisulat. Gaya ng sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, marami pang mga himalang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Kaya maraming mga impormasyon na hindi makikita sa Biblia. Ang Biblia ay naglalaman lang ng mga mahahalagang bagay na tumutulong sa atin na palakasin at palalimin ang ating pananampalataya. Sinabi ulit sa mabuting balita ni San Juan, ngunit ang mga isinulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsasampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. At dahil ang lahat ay nagmumula sa Christian community, ang Simbahang Katolika ang nagmamay-ari ng Biblia. Kaya ang Simbahang Katolika lang ang pwedeng mag-interpret niyan authentically. Itong teaching authority na ito ng simbahan na mag-interpret ay tinatawag na magisterium. Namely, ang mga apostol at ang kanilang mga successors hanggang sa kasalukuyan nating Santo Papa ngayon. Ang misteryo ng ating Panginoong Jesus ay napakalalim at hindi natatapos. Kaya nga sinabi ni San Juan sa mabuting balita, at marami pang ginawa sa Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.